Lumasol sa karaga. We are the OPM Divas Original. Drag queen, o in simple terms, mga lalaki o queer men dressed resembling a girl na ang nature ng pagtatanghal ay sa pamamagitan ng pagsayaw. Ay ko po kahit munti Pag-lip sync, minsan sa pagpapatawa o kaya namay sa impersonation. na nagsabing kwak, kwak, kwak. Woo! Historically at typically, gay men na may exaggerated female personas at stylized makeup ang itinuturing na drag queens. Pero ang mundong ito, matapang na pinasok ng isang tunay na babae. Isang araw na Meet Kiffy Nicole o Sammy sa labas ng kolorete at magarbong saplot. Nung na-discover ko si Kitty, nung nabuo siya, doon ko siya nakilala na parang ibang tao siya kay Sammy. Like, si Sammy kasi, like, ayan nga, simple lang. Pero kay Kiffy, mas confident ako. Like, Siya yung bonggang version mo. Mas bonggang, mas confident version, mas girly na version. Like, yung mga hindi ko nagagawa out of drag, kayang gawin ni Kiffy. Like, di ko siya nakita na magiging akong drag artist, drag queen. Nung na-try ko yung drag, as in, may sarili kang identity. Like, kung anong gusto mong i-express mo, kung anong... Nasa sayo yun, ikaw talaga, yung song, bahala kung humindi. anong pagkakaintindi mo, walang rules in drag. Kung anong gusto mo, kung anong art mo, kung anong naiisip mo, pwede mong gawin. Nagsimula si Kiffy bilang taga-subaybay ng mga international drag reality show. Well, nung nag-lockdown kasi, naging bonding namin sa bahay na manood nung RuPaul's Drag Race sa US. Yes. Yes, Mama Ru. Oo, kasi mga pinsan ko din, mga LGBT, ganyan. So, naging bonding namin siya. So, yun yung naging background ko sa drag. Since taga Quezon Province ako, so wala kaming drag scene doon. And wala akong kilalang local drag artist. And nung nag-lockdown din, so doon nga ako nag-start papatanggal boredom, mga live streaming app, ganyan. And may mga na-meet ako na mga drag queen here sa Philippines. Sila yung parang una-una ko naging nanay-nanayan. Hanggang lumaki kami na lumaki. Yung tawag namin sa grupo namin, Team Dilat. Yes, kasi lagi kami dilat. As in, yung live stream namin umaabot minsan 24 hours, minsan 48 hours. Nagtulugan. Yes. Ayun, sila yung naghubog sa akin para mas mabuo. Sila yung nag-encourage sa akin and nag-educate sa akin na pwede pala mag-drag ang babae. Kasi dati hindi ko alam kasi nga since hindi naman ako nagre-research, ang mismong alam ko lang talaga is yung napapanood ko. Which is wala pa ako nakikitang biological woman na nagda-drag. A fab drag queen o assigned female at birth, yan daw ang tawag sa mga gaya ni Kiffy Nicole. Pero bilang babae, marami daw siyang struggles bilang drag queen. Hindi ka ba nape-pressure? Kasi kung iisipin mo, male-dominated pa rin naman talaga yung industriya ng drag. Kasi Yes. diba, usually, diba, it's gay men, diba? So, paano yun? Hindi mo rin ba nafe-feel na may difference in treatment, ganun? Kasi nga, you are biologically female. Oo. Actually, nung una, sobrang dami kong struggles. Kasi, lalo na nung hindi pa nagkakaroon ng Drag Race Philippines. Kasi hindi pa masyadong bukas yung isip ng tao about drag. Ilang bars yung nilapitan ko na gusto ko mag-audition. Hindi man lang nila ako pinatry mag-audition. Kasi babae ka. Sinabihan na agad nila ako na hindi ako tatanggapin dahil babae ako. Ang pagiging drag queen ni Kiffy Nicole ay isang testamento. Higit sa palakpakan at hiyawan, ang drag ay isang politikal na pagsigaw. Can be Porket wild. babae ka, hindi ka pwedeng magganto ganyan, mag-split-split sa stage, ganto. So, as in, kasi ang drag is art. Yes. So, it's an art na hindi confined sa Yes. mga Hindi lalaki siya- at gay men, diba? Una sa lahat, ang art hindi naman yan nakabase kung anong Gender. gender mo. On how you express it, on how you inspire people while doing it. Yun yung pinaka-importante. And yun din yung nag-push sa akin na ituloy ko. Kasi ang dami ding like lumalapit. Nagsimula ako, ang daming babae na nag-chat sa akin na, hala, gusto ko din po mag-drag. Ang bawat pag-apak sa entablado ng isang babaeng drag queen tulad ni Kiffy ay patunay na ang kasarian ay hindi bilangguan.
Ang bawat reyna, anuman ang pinagmulan, ay may pagkakataong magningning. Nikki de Guzman, Mukha ng Maliliit, Isyung Malalaki, Dokumental.